Okay, good guys, no? 801 ang ating gagawin ngayon na Panasonic guys, inverter, no? So meron naman na tayong na-vlog nito before, 801. So ngayon na i-vlog natin, no, para ituturo natin kung anong problema pagdating sa 801. So kapag na-encounter nyo guys yung error na yan, no? So ito palang washing machine na ito guys, pinagawa na to sa iba, no? So ayusin lang natin kasi nakabaklas pala yung pinaka drum sensor dito or yung safety switch hindi na ikabit, no? So ayusin muna natin to, no? Kasi nga pinagawa sa iba, hindi na binalik, no? So ang error nito guys, it's 01, no? So na-check na daw to ng ibang technician, so hindi na repair, no? So ang 801 kasi guys ay ang laging problema niyan yung sensor or yung board, no? So ngayon dahil 801 ito, subukan muna natin palitan yung sensor, no? Tingnan natin kung sensor ba ang problema or board, no? So palitan natin ng original sensor. So dapat guys, original sensor ang ipalit nyo sa mga Panasonic kasi nga pag mga replacement, pwedeng maligaw kayo, no? Kasi nga pwedeng hindi gagana yung mga replacement na nabibili natin sa online. So kailangan original guys yung ipapalit nyo dyan sa sensor ng Panasonic, no? So ito nga pinalitan natin guys, no? Testingin namin kung magkaroon pa ba siya ng error. So yan. So ilalagay lang muna natin guys. So pinalitan na natin to, no? Yan yung first step na gagawin natin. Basta pag nag 801 error guys, palitan nyo muna ng sensor, no? So ayan, testingin natin. Ayan, tingnan natin kung maglabas. So ayan, naglabas pa rin siya ng error. So ibig sabihin sa pagkakataong ito guys, hindi sensor ang naging problema nito, no? So ibabalik natin yung lumang sensor na tinanggal natin. So ito yung sinasabi ko guys, dapat meron kayong dala na parts pang test, no? Kasi nga pag wala kayong sensor, siyempre manghuhula kayo, sabihin nyo na kagad sa customer na sensor ang sira, no? So nag-order kayo ng sensor, pag naikabit nyo ulit, ganun pa rin, no? So mas maganda kung may dala na kayo. So ang gagawin natin dito guys, buksan natin to yung likod, no? So ituturo ko po sa inyo kung anong parts sa board ang kailangan yung palitan kapag nagkaroon siya ng 801 error. Ayan. So dito tayo sa likod, buksan natin to. Ayan. So buksan natin to guys, yung pinaka board, no? So para makita natin. Ayan. So nabukas na yan guys, no? So sa madaling salita guys, board ang problema nito, no? Pero mayroon siyang part sa board na pwede natin siyang i-repair, no? Pagdating sa 801. Ito guys, kung makikita nyo tong parts na to, itutukan natin, ha? Tingnan natin, zoom natin, no? Tingnan natin guys, makakuha tayo ng magandang kuha dito kasi masikip yung area. So ito guys, mayroon ditong capacitor, para siyang electrolytic capacitor. Kadalasan to guys, ito yung nasisira, no? Parang mais kasi ito guys, no? Kadalasan to guys, ginangat-ngat ng daga, no? Laging kinakagat to ng daga guys. Ayan, yung capacitor na yan guys, i-tester nyo yan. Kapag shorted yan guys, yan po ang nag-cause ng 801 error. Ayan. So ito guys, no, nilinis natin para matesting natin, para ma-identify natin kung shortage ba ito, no? Testerin natin. So testingin natin to guys, no? Tingnan natin. So yan. So nilinis natin guys, tapos testerin natin. Ayan, testerin natin guys. Tingnan natin kung may buzzer. Ayan, so ano nga, kunin mo isang paan. shortage nga guys, no? So ito po yung cause ng 801 error, yung parts na yan. So ngayon dahil wala kaming pamalit, so ipo-pull out muna namin tong board guys, no? Para palitan, no? So yun po guys ang problema, no? Kapag nag 801 error, tapos napalitan nyo na ng sensor, ganun pa rin. Yung parts na yan guys, palitan nyo yung capacitor na yan, no? So electrolytic capacitor yan guys, no? Hanap. So ang ginagawa namin dyan, binubunot namin yan sa mga lumang board, no? So yun po ang naging issue nyan guys, no? Okay, thank you.